Filipino 4, Quarter 4, Week 8. Para sa nilalaman, pagtatayang batay sa pagganap, performance-based assessment. Paggamit ng pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskurso. Pagbuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya. Bahagi ng aklat, index at appendix. Naranasan mo na bang makatanggap ng regalo mula sa iyong kaibigan na nasa malayong lugar? Paano mo siya pinasasalamatan? Basahin at tukuyin ang uri ng liham. Tukuyin din ang bawat bahagi nito. Number 44, Raimundo Street, Malinta, Valenzuela City, Hunyo 15, 2024. Mahal kong kaibigang Ram, labis akong nagpapasalamat sa regalong mga aklat na ipinadala mo sa akin para sa aking kaarawan. Lubos ko itong naibigan. Ang mga ito, kaya madalas ko itong binabasa. Batid mong mahilig akong magbasa ng mga aklat. Pangako ko ay iingatan ko ang regalong ipinadala mo. Muli, maraming salamat sa iyo, mahal kong kaibigan. Lubos na nagpapasalamat, Rico. Anong uri ng liham ang iyong nabasa? Sino ang sumulat ng liham? Kailan ito isinulat? Tungkol saan ang liham? Ano ang regalong kanyang natanggap? Bakit mahalaga na matuto tayong magpasalamat? Isulat ang bahagi ng liham sa loob ng kahon. Tama, ang una ay pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at ang panghuli naman ay lagda. Ating talakayin ang diskurso. Ano ang diskurso? Ang diskurso ay ang tawag sa paggamit ng wika bilang paraan ng pagpaparating ng isang mensahe. Ito ay pagbabatid ng isip o nadarama sa hangaring maunawaan at unawain ang kausap na maaaring maisagawa ng pasulat o pasalita. Mula ito sa Latin na discursus, na nangangahulugang pagtuloy-tuloy. Ito ay paraan ng pagbuo ng kaalaman, kaisipan o pangangatwiran para sa masining na pagpapahayag, pasulat man o pasalita. Gumagamit ito ng mga panandang pandiskurso upang maghudyat ng sunod-sunod na pangyayari. Halimbawa, una, bilang pangwakas. Pagtitiyak, gaya ng mga sumusunod tulad ng paglalahad, anupat sa makatuwid. Paghahalimbawa sa pamamagitan ng pagbabagong lahad sa kabilang banda sa madaling sabi. Naghuhudyat ng pamamaraan ng sumulat, subalit datapwat sa aking palagay. Pagtukoy sa kahulugan ng salitang may salangguhit. Isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang salitang tinutukoy ng pangungusap. Una, nais ko sana siyang masulyapan at mayakap. Lubos ang aking paghanga sa ating mga bayani. Di mapuknat sa aking isipan ang kanyang hitsura. Gusto kong makilatis ang aking bagong radyo. Ako ay labis na naakit sa kanyang hitsura kaya't di siya maalis sa aking isipan. Narito ang mga tamang sagot. Makita, sobra, di maalis, masuri, nagandahan. Basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. Labis na kaakit-akit ni Sheila Niti na Celia.
Sa unang tingin pa lamang ay labis na akong naakit nang siya ay aking masulyapan. Di ko mapuknat ang aking tingin sa hindi pangkaraniwang kagandahan sa aking harapan. Papalayo na sana ako sa kanya, subalit alam kong dapat ko siyang balikan. Dapat ko siyang masilayang muli at lubos na makilatis. Tila ba nangaakit ang kanyang kagandahan, wari gusto kong mahawakan at ituring na akin. Sa pamamagitan ng taglay niyang kagandahan, natiyak kong magbibigay sa akin ng saya. Alam ko sa aking sarili na siya na nga ang hinahanap ko. Hindi ako makapapayag na siya'y hindi maging akin, na siya ay mawala sa aking paningin. Kaya't ano pa'y dagli akong kumilos. Halos magkandara pa ako sa pagmamadili upang siya ay balikan. Sa aking palagay, siya'y para sa akin. Nang siya ay aking muling makita, ako ay nagwika. Ate, magkano po ang aklat na iyan? Bibilhin ko na po. Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng nagsasalaysay sa teksto? Tama, ang damdamin ng nagsasalaysay ay pagkamangha, pagkagusto, at pagkaakit. Bakit ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha sa nakita? Mahusay, ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha dahil sa hindi pangkaraniwang kagandahan ng nakita niya. Anong labis na gusto ng tauhan sa kwento? Magaling, ang labis na gusto ng tauhan ay makuha at maging kanya ang nakita niyang bagay. Kaugnay na paksa, tuklas, bigkas. Basahin ang tulang pambata na pinamagatang aklat. Bigyang pansin ang tamang diksyon, tono at damdamin sa pagbigkas nito. Sagutin ang mga kaugnay na tanong mula sa tula. Aklat ni Honey Lee A. Santiago. Aklat, aklat, kay ganda ng pabalat. Aklat, aklat, dahan-dahan ang buklat. Aklat, aklat, kay sarap mong basahin, mga larawang taglay mo, nakatatawag pansin. Aklat, aklat, sa iyo'y di magsasawa, dahil sa'yo maraming magagawa. Aklat, aklat, hatid mo'y karunungan, ang batang tulad ko maraming malalaman. Aklat, aklat, ikaw ay dapat ingatan, hatid mo kaalaman, hindi matatawaran. Tungkol saan ang tula? Tama, ang tula ay tungkol sa kahalagahan at kagandahan ng aklat. Ano-anong naidudulot ng pagbabasa ng aklat? Tama, ang pagbabasa ng aklat ay nagdudulot ng karunungan at maraming kaalaman. Anong bahagi ng aklat ang nabanggit sa tula? Tama, nabanggit sa tula ang pabalat, mga larawan at ang kaalaman na hatid ng aklat. Ating pag-usapan ang aklat o libro. Aklat o libro ang tawag sa katipunan ng mga nilimbag na akda. Ang isang aklat ay may iba't ibang bahagi. Bawat bahagi nito ay may kaniya-kaniyang gamit. Pumili ng isang aklat sa silid-aklatan ng inyong paaralan o sa inyong bahay. Nakalista ang iba't ibang bahagi ng aklat. Lagyan ng check ang patlang kung nahanap mo ito sa aklat na iyong pinili. Pabalat, pahina ng pamagat, pahina ng karapatang ari, paunang salita, talaan ng nilalaman. Katawan ng aklat, appendix, talasanggunian o bibliografiya, talatinigan o glossary, index. May bahagi ba ang aklat na wala sa listahan sa itaas? Ano ang tawag sa bahagi o mga bahaging ito? Kung may index at appendix ang aklat mo,
Magtala ng 3 paksang tinalakay at kung saang pahina ito matatagpuan. Alam mo ba ang mga bahagi ng isang libro? Ating pag-usapan ang bahagi ng aklat. Ang aklat o libro ay isang materyal na ginagamit ng mga mag-aaral sa pagtuklas ng mga impormasyon na nakasulat sa teksto. Ito ay ginagamit sa pag-aaral upang makatulong sa mga mag-aaral na magbasa at mapalawak ang kanilang kaalaman. Ito ay naglalaman ng iba't ibang mga bahagi katulad ng sumusunod. Pabalat. Ang pabalat ang unang bahagi ng aklat na nagbibigay proteksyon sa katawan ng aklat. Sa bahaging ito, makikita ang pamagat ng aklat at ang ngalan ng may akda. Laman nito ang takip ng aklat at karaniwang may matingkad na kulay upang makatawag pansin sa mga mambabasa. Pahina ng pamagat. Ang pahina ng pamagat ay ikalawang bahagi ng aklat na kung saan dito mababasa ang pamagat ng aklat, pangalan ng may akda, at ang pangalan ng naglathala o naglimbag nito. Pahina ng karapatang sipi. Ang pahina ng karapatang sipi o tinatawag ring pahina ng karapatang ari. Sa bahaging ito, makikita ang taon kung kailan nilimbag ang aklat. Gayon din ang pagsasaad ng tanging karapatan sa author at sa palimbagan upang magmay-ari sa nilalaman ng aklat. Paunang salita. Ang paunang salita ay bahagi ng aklat na kung saan dito mapabasa ang layunin ng may akda, nilalaman at ang paraan para sa maayos na paggamit ng aklat. Dito nakalahad ang mensahe ng author para sa kanyang mga mambabasa. Taglay rin ito ang mga kapaki-pakinabang na tagubilin upang higit na maging mabisa ang paggamit ng aklat. Talaan ng nilalaman. Ang talaan ng nilalaman ay naglalaman ng mga pamagat ng mga akda at ang paksang tatalakayin sa buong aklat, mga aralin at ang pahinang katatagpuan ng mga ito. Nakaayos ito mula sa unang aralin hanggang sa huling aralin. Katawan ng aklat. Ang katawan ng aklat ang siyang pinakamahalagang bahagi ng aklat sapagkat mababasa rito ang nilalaman ng aklat. Makikita rin dito ang kabuuan ng mga akda, pagsasanay at mga impormasyong nilalaman ng aklat. Glossary. Ang glossary ay tinatawag ring talahuluganan na kung saan nito makikita ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang kahulugan ng mga ito. Nakaayos ang mga ito ng paalpabeto. Index. Ang index ay tinatawag ding talatuntunan. Ito ay talaan ng mga paksang nakaayos ng paalpabeto at pahina kung saan ito matatagpuan. Bibliografiya. Ang bibliografiya ay listahan ng mga ginamit na sangguniang aklat, pahayagan, magazine, at iba pa na inayos ng paalpabeto. Ito ay maaaring tawagin ding talasanggunian o talaaklatan. Narito ang halimbawa ng bibliografiya. Tuklasin ang mahiwagang salita sa ibaba sa pamamagitan ng pagsulat ng katumbas na titik ayon sa tamang paglalarawan ng bawat bahagi ng aklat. Isulat ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Ikalawang bahagi ng aklat na kung saan dito mababasa ang pamagat ng aklat, pangalan ng may akda at ang pangalan ng naglathala o naglimbag nito. L. Dito makikita ang mahihirap na salitang ginamit sa aklat at ang kahulugan ng mga ito. Nakaayos ang mga ito ng paalpabeto. B. Pinakamahalagang bahagi ng aklat sapagkat mababasa rito ang nilalaman ng aklat. I. Sa bahaging ito, makikita ang taon kung kailan nalimbag ang aklat.
gayon din ang pagsasaad ng tanging karapatan sa author at sa panimbagan upang mag-may-ari sa nilalaman na aklat. R. Naglalaman ng mga pamagat ng mga akda at ang paksang tatalakayin sa buong aklat, mga aralin at ang pahinang katatagpuan ng mga ito. Atin na itong sagutan. Para sa glossary, ito ay letrang L, pahina ng karapatang CP, I, katawan ng aklat, B, talaan ng nilalaman, R, at pahina ng pamagat ay O. Ayusin ang mga bahagi ng aklat ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito. Isulat ang bilang sa loob ng bilog. Pahina ng karapatang CP, glossary, pahina ng pamagat, index, talaan ng nilalaman, pabalat, katawan ng aklat, paunang salita, bibliografiya. Narito ang mga tamang sagot. Una ang pabalat, pahina ng pamagat, pahina ng karapatang CP, paunang salita, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, glossary, index at ang bibliografiya. Bakit mahalaga ang aklat o libro? Paano nakakatulong ang aklat sa tao? Paano ito dapat ingatan? Kaugnay na paksa bilang 3, tukoy teksto. Tukuyin kung anong uri ng tekstong naratibo ang inilalarawan. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: mito, epiko, kwentong kababalaghan, tulang pambata. Ito ay naglalaman ng mga kwentong supernatural tulad ng multo, aswang, at tikbalang. Mahabang pasalaysay na naglalarawan sa kabayanihan, pagkikipagsapalaran, at mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Tinuturing na alamat ng isang lahi o kultura. Halimbawa nito ang Biyag ni Lamang. Ito ay mga tula na isinulat para sa mga bata. Karaniwang mayroon itong simpleng anyo at paksang pangkabataan. Kwentong pasalaysay na naglalarawan ng mga sinaunang paniniwala, karanasan, at kaugalian ng isang kultura. Narito ang mga tamang sagot: kwentong kababalaghan, epiko, tulang pambata, at mito. Ating basahin ang kwentong pinamagatang Pangarap ni Boyet ni Dr. Andeline R. Tahanlangit. Libre lang ang mangarap, sabi ng iba. Babae at lalaki, bata at matanda. Basta't magsisikap at magtsatsaga. Tiyak na makakamit ang pagpapala. Kaya naman si Boyet na 10 taong gulang ay humihingi sa ating Panginoon ng gabay at patnubay na makamit ang pangarap na maging guro balang araw upang makapagbahagi ng kaalaman sa kabataan. Pangarap niyang ito ay kanyang isinasa puso, isinasa buhay at patuloy na pinalalago at nangangakong hindi siya susuko hanggang sa siya ay maging isang ganap na guro. Sino ang batang tinutukoy sa tula? Ano ang pangarap ng bata sa tula? Ano ang iyong pangarap sa buhay? Bakit mahalagang magkaroon ng pangarap sa buhay? Sa paanong paraan mo matutupad ang iyong mga pangarap? Punan ng wastong impormasyon ang diagram sa ibaba sa pamamagitan ng pagtukoy ng sanhi at bunga ng pangyayari. Edukasyon sa bansa. Sanhi, libreng gamit para sa mga mag-aaral. Ibigay ang bunga. Bunga, nakakabasa ang lahat ng mga mag-aaral. Sanhi, pagkikilahok ng mga magulang sa programa para sa edukasyon. Paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo. Marami ang makapagtatapos ng pag-aaral. Ating basahin, Araw ng Paglalaba ni Aling Marta.
Isang umaga sa maliwanag na barangay ng Polo, gumising ng maaga si Aling Marta upang simulan ang kanyang araw. Una niyang binigyang pansin ang kanilang maruruming damit tulad ng uniforme, pantalon at mga bestida. Tamang-tama ang matinding sikat ng araw upang makapagpatuyo ng mga lalabhang mga damit. Sa kanyang maliit na tahanan, sinimulan ni Aling Marta ang kanyang gawain sa paglalaba. Inilapag niya ang mga maruruming damit sa malaking palanggana, dala ang isang supot ng sabon at pangkuskus. Unang ginawa ni Aling Marta ay ang paghihiwalay ng mga puti at may kulay na damit. Ikalawa, nilagyan niya ng sabong panlaba at tubig ang palanggana. Ikatlo, isa-isang kinuskus ni Aling Marta ang bawat damit hanggang sa mawala ang mga mantsa at dumi. Kaapat, binanlawan niya ang mga damit hanggang mawala ang mga bula nito. At panghuli, isa-isang sinampay ni Aling Marta ang mga damit na nilabhan. Nakatapos ng maaga si Aling Marta sa paglalaba at iyan ay panandali ang nagpahinga upang magkaroon ng panibagong lakas sa susunod na gawaing bahay na kanyang tatapusin. Tungkol saan ang tekstong nabasa? Paano nakatutulong ang pagbibigay ng hakbang o proseso sa isang gawain? Ibigay ang mga hakbang o proseso ng paglalaba na nabanggit sa teksto. Buuin ang tula sa pamamagitan ng pagsulat ng bahagi ng aklat na inilalarawan sa tula. Isulat ang sagot sa patlang. Bahagi ng aklat ni Sheila Niti Nasilia. Tingnan natin ang mga bahagi ng aklat. Sa bungad nito ay naroon ang patlang na may pangalan ng aklat at ang sumulat. Tulad din ito ng patlang. Mayroong patlang, may ngalan ng paglimbagan na nagmamay-ari. Patlang di rin maikukubli, mensahe ng sumulat sa mga sumuri. Talaan ng nilalaman na may pahina, may mga aralin na kahali-halina. Patlang, kailangang binabasa sapagkat ito ang pinakamahalagang pahina. Kung may mga salitang di maintindihan, mga salitang malalim ang kahulugan, buksan ang aklat. Patlang ay tingnan. Tiyak mawawala mga kalituhan. Sa huling bahagi, patlang, ang makikita, paalpabetong ayos ng mga salita. Ang lahat ng ito sa aklat makikita, kaya't dapat pag-aralan ng mga bata. Narito ang mga tamang sagot: pabalat, pamagat, pahina ng karapatang sipi, paunang salita, katawan ng aklat, glossary o glosaryo, at index. Anong kahalagahan ng aklat sa ating buhay? Isulat ito sa graphic organizer. Kompletuhin ang pahayag. Paano ba dapat natin pangalagaan ang aklat? Kung ako ay magpapahayag o bibigkas ng isang tulang pambata, dapat kong isaalang-alang ang patlang. Para sa pagtataya, pagtapatin ang hanay A sa hanay B ayon sa wastong gamit ng bawat bahagi ng aklat. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Para sa hanay A, pabalat, bibliografiya, index, talaan ng nilalaman, paunang salita. Sa hanay B, A, ito ay talaan ng mga paksang, nakaayos ng paalpabeto at pahina kung saan ito matatagpuan. Ito ang nagbibigay proteksyon sa katawan ng aklat. C. Ito ay listahan ng mga ginamit na sangguniang aklat, pahayagan, magazine, at iba pa na inayos ng paalpabeto. D. Dito mababasa ang mensahe ng author para sa kanyang mga mambabasa. E. Naglalaman ng mga pamagat ng mga akda at ang paksang tatalakayin sa buong aklat.
mga aralin at ang pahina. Narito ang mga tamang sagot: B, C, A, E, at D. Basahin ang pangungusap at kulayan ng dilaw ang titik ng tamang sagot. Pinakamahalagang bahagi ng aklat sapagkat mababasa rito ang nilalaman ng aklat. A. Talaan ng nilalaman. B. Katawan ng aklat. C. Pahina ng karapatang sipi. D. Pahina ng pamagat. Dito makikita ang may hirap ng salitang ginamit sa aklat at ang kahulugan ng mga ito. Nakaayos ang mga ito ng paalpabeto. A. Index. B. Pabalat. C. Glossary. D. Bibliografiya. Pangatlo, unang bahagi ng aklat na nagbibigay proteksyon sa katawan ng aklat. Sa bahaging ito, makikita ang pamagat ng aklat at ang ngalan ng may akda. A. Index. B. Pahina ng karapatang sipi. C. Pabalat. D. Pahina ng pamagat. Pang-apat, naglalaman ng mga pamagat ng mga akda at ang paksang tatalakayin sa buong aklat, mga aralin at ang pahinang katatagpuan ng mga ito. A. Index. B. Talaan ng nilalaman. C. Pabalat. D. Pahina ng pamagat. Panglima, sa bahaging ito, makikita ang taon kung kailan nilimbag ang aklat. Gayon din ang pagsasaad ng tanging karapatan sa author at sa panimbagan upang magmay-ari sa nilalaman ng aklat. A. Pahina ng karapatang sipi. B. Talaan ng nilalaman. C. Pabalat. D. Pahina ng pamagat. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang B, pangalawa C, pangatlo C, pang-apat B, at panglima ay A. Para sa inyong gawaing pantahanan, bumuo ng maliit na aklat o notebook size gamit ang mga larawan ng iba't ibang bahagi ng aklat. Tiyaking maiayos ito ayon sa wastong pagkakasunod-sunod ng bawat bahagi.